Ang buhay ng tao ay parang daan. Minsan tuwid, minsan paliko-liko, minsan pataas at minsan pababa. Ang ibabahagi ko ngayon sa inyo ay ang taong nanatiling matatag at di nawalan ng pananampalataya sa kabila ng pagsubok sa buhay. Welcome back to Marvelous Facts, kung saan matutunghayan nyo ang mga iba't ibang klaseng kwento na maaari nyong kapulutan ng aral o kaalaman. Huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated. Sa lupain ng Uz, may isang lalaking naninirahan na nagngangalang Job. Si Job ang pinakamatapat na tao sa buong lupain. May takot sa Diyos at ayaw niyang gumawa o madungisan ang pagkatao niya ng kasamaan. Masasabi natin si Job ay may masaganang buhay. Meron siyang 7 anak na lalaki, 3 babae, at isang mapagmahal na asawa. Meron siyang pag-aari na 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 500 asno, at 500 pares ng baka. At madami din siyang mga tagapaglingkod. At siya ang tinuturing na pinakadakila sa lahat ng tao sa silangan. Sa kabila ng pagiging marangya ng kanyang pamumuhay, hindi pa rin siya nakakalimot na magpasalamat sa Diyos na lumikha. Isang araw, ang mga anghel ng Diyos ay nagsiharap sa Panginoon. Si Satanas ay naparoon din kasama nila. At tinanong siya ng Panginoon kung saan siya nanggaling. Sumagot si Satanas at sinabing nanggaling siya sa lupa. Tinanong siya ng Diyos kung nakita niya ba si Job, ang taong matuwid, walang salang tagapagtingkod at may takot sa Diyos. Sumagot ulit si Satanas at sinabing, Tapat nga siya dahil binigyan siya ng mabubuting bagay, maayos na pamumuhay at maayos na pamilya. Bawiin mo ito. Tignan mo kung hindi ka niya sumbain. Tumugon ang Diyos. Gawin mo ang lahat ng masama mong intensyon kay Job. Ngunit huwag mo lang siyang papatayin. At tignan natin kung isusumpa niya nga ako. At ito'y nangyari. Isang araw, habang kumakain at nagiinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng panganay na lalaki, may dumating na masamang balita kay Job. Sinabi ng kanyang tagapaglingkod ay, Habang abala kami sa pagtatrabaho, ay mga dumating na mga taga-Sabeyo. Kinuha nila ang mga asno at mga baka. Pinatay nila ang aking mga kasamahan. At tanging ako na lang ang nakaligtas. Hindi pa ito tapos sa kanyang pagbabalita. May isa ulit na dumating at sinabing, Tinamaan ng kidlat ang mga tupa at ang mga kasamahan kong nagpapastol ay namatay. Ako lang ang nakaligtas. Hindi pa ito halos tapos sa kanyang pagsasalita. May isa ulit na dumating. Ang sinabi kay Job ay, Sinalakay kami ng 3 pangkat ng mga kaldeyo. Kinuha lahat ang mga kamelyo at pinatay lahat ng aking mga kasamahan. Ako lang ang nakaligtas. Hindi pa rin ito halos tapos magsalita. May dumating na namang isa at nagsabi, Habang ang mga anak niyo po ay kumakain at nagiinuman, hinampas ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak ito. Nabagsakan sila at sila'y namatay. Tumayo si Job at pinunit ang kanyang balapan. Inahit niya ang kanyang buhok, lumuhod at sumamba pa rin sa Diyos. At sinabi niya, Hubad akong lumabas sa sinapupunin ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay. Si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng nangyaring ito, di niya sinisi ang Diyos o kwinestyon man lang, kaya hindi ito nagkasala laban sa kanya. Pumunta ulit si Satanas sa Panginoon at sinabi ng Diyos na hindi siya nagkamali kay Job, na kahit nawalan ito ng mga alagang hayop at mga anak, ay buo pa din ang kanyang paniniwala. Hinamon ulit ni Satanas ang Panginoon at muling sinubok si Job. Nagkaroon ng malalang sakit si Job. Ang buong katawan niya ay punong-puno ng sugat at nagnanaknak ito mula ulo hanggang talampakan. Sinabi ng kanyang asawa,
Mananatili ka pa rin bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job sa kanyang asawa, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng parusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap at labis na pagdurusa sa kanyang kalagayan, hindi ito nagsalita ng masama laban sa Diyos. Nabalitaan ito ng mga kaibigan ni Job na si Elizabeth, si Bildad at si Zophar. Nagkasundo sila na dalawin nila si Job at palakasin ang loob at makiramay. Malayo pa sila, nakita na nila si Job at halos hindi na ito makilala. Hindi nila mapigilang umiyak. Pinunit nila ang kanilang damit at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagdadalamhati. 7 araw at 7 gabi sila naupo sa lupa kasama si Job. Ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit na ano dahil nakita nila na sobrang hirap ang kanyang kalagayan. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job at inilarawan niya ang sakit na nararamdaman niya. Hindi niya sinumpa ang Diyos kundi isinumpa niya ang araw nang siya'y isinilang. Hindi alam ng 3 niyang kaibigan na ang pagdurusa ni Job ay ang pagsusukat ng kanyang pananampalataya sa Diyos na gustong subukin ni Satanas. Sinabi nila na marahil kaya ito nangyayari ay malamang may ginawa itong kasalanan kaya ito'y kanyang pinagbabayaran na. At maaaring malala ang ginawa ni Job na kasalanan kaya grabe ang dusang nangyayari sa kanya. Sinabihan siya ng kanyang kaibigan na pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at ibalik mo ng buo ang pananampalataya mo sa Kanya. Dahil kahit na masama ang iyong ginawa ay mapapatawad ka nito. Makakalaya ka sa kasamaan at mababalik ang normal mong buhay. Sinabi ni Job sa kanyang mga kaibigan na hindi nila siya tinutulungan. Sinabi niya na hindi siya masama at hindi niya alam kung bakit ito nangyayari sa kanya. At bakit pinahihintulutan ng Diyos na mangyari ang masasamang bagay sa kanya. Nang sumali si Elihu sa usapan, napakalayo ang payo nito sa 3 niyang kaibigan. Sinabi niya na hindi ganoon ang Panginoon. Hindi siya gagawa ng ikakasama mo. Nakikita niya ang lahat at kapag may problema ang tao, tumutulong siya. Kaya nagsalita sa kanya ang Diyos at sinabi, Bilang Diyos, ako ang lumikha ng sanlibutan, kabilang ka rito, Job. At walang sino man ang maaaring questionin ang aking mga desisyon. Binigyan lang kita ng isang mahalagang aral. Ngunit hindi ibig sabihin ay hindi na kita mahal. Pagkatapos ay nakita ni Job ang Diyos. Naging mabuti siya sa kanyang problema at minahal at nagtiwala sa Diyos. Pinagpala ng Diyos si Job. Binigyan ng Diyos si Job ng higit pa sa nawala sa kanya. Binigyan siya ng Diyos ng marami pang hayop. Biniyayaan rin si Job ng mas maraming anak at mas masaganang buhay. Si Job ay umabot ng 140 years. Sa mga naranasan ni Job simula ng pagkamatay ng kanyang mga anak, pagkawala ng ari-arian hanggang sa pagkaroon ng sugat sa kanyang buong katawan, paghuhusga ng kanyang kaibigan ay hindi naging dahilan na paghinaan siya ng loob at mawalan ng pananampalataya sa Diyos. Alam niya sino ang kanyang manunubos. Alam niya na siya ay buhay na tagapagligtas. At alam niya na isang araw siya ay maghahari sa mundo. Naunawaan niya na sa simula pa'y itinakda na ang araw at bilang na rin ang kanyang mga buwan. Nilagyan mo siya ng hangganan na hindi na niya kayang lampasan. Sa mga problemang darating sa buhay natin, huwag natin questionin ang Diyos na kung bakit natin ito nararanasan dahil siya ay perpekto. Lahat ng mga ginagawa niya ay may dahilan. Nasa sa atin na lang kung hanggang saan ang ating paniniwala sa Kanya.